Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Wala sumasagot na. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Yan. Yan. So, ang title po natin ng sermon ay A Winning Witness. Saktong-sakto pala dun sa team. Di ko kasi nakita yung team, pero saktong-sakto din pala dun. Okay, sabi po sa Acts 4, verse 31, and when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Tayo po'y manalangin. Amin Diyos, dakila sa lahat, maraming salamat muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami magkatipon upang sa gayon, Panginoon, ang iyong mga salita ay maipahayag, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ihanda mo, Panginoon, ang aming puso't isipan upang sa gayon ang lahat, Panginoon, ng nais mong sabihin ay maging katanggap-tanggap sa buong naming pagkatao at magkaroon ito, Panginoon, ng application, Panginoon, sa aming buhay at maibahagi namin, Panginoon, sa mga taong nakangailangan ng mensaheng ito. Naalay namin ang mga oras ito, ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Yeah, praise God. Meron akong na kanina lang na panood. Merong graduation tapos merong speaker doon. Tapos sabi ng speaker, yung anak niya daw ay merong tinatawag na speech delay, something na ganun. So, ginawa niya, naganap daw siya sa YouTube ng mga videos, mga patungkol dun sa para pag pinanood ng anak niya, mawawala yung speech delay, makapagsalita agad, gano'n. So, habang naghahanap siya sa YouTube, wala siyang makita. Tapos sabi niya, dapat merong taong gumawa ng video, mga kanta-kanta, ganyan, yung matututo yung mga bata kapag pinanood siya. Tapos sabi niya, wala nga siya makita. Tapos nag-isip siya, dapat may teacher na ganun na magtuturo sa YouTube. So, naalala niya, teacher nga pala siya. No? So sabi niya, teacher ako, kumakanta ako, yung asawa niya nasa music industry. So, pwede, sabi niya. Sabi nila mag-asawa, nag-usap sila, gawa tayo ng video na ganon, and then, pag meron tayong 1 million views, siguradong papansinin tayo ng mga kumpanya na maggagawa sa atin ng studio para matuloy-tuloy natin yung ginagawa nating production. So, nag-usap sila. After 6 million views, sila na yung company yon. Sila mag-asawa. At yung nagsasalitang yon, si Miss Rachel, yung sa YouTube, no? So, grabe, no, dahil lang sa anak niya na gusto niyang ngayon kita natin na naghahanap siya, pero kakahanap niya, wala siyang makita, pero hinahanap niya, siya na pala yun. Diba? Parang tayo din, hanap tayo ng hanap na mag-share sa family members natin, sa mga classmate natin, sa mga mahal natin sa buhay, diba? Sa mga kaibigan natin. Pero hindi natin alam, tayo na pala hinahanap natin. So, ngayong araw, ay pag-uusapan natin kung paano ba maging a winning witness. Kaya once again, gusto ko muna kayong batiin para magising tayo, no? Good morning, church. Yan. Mas maganda yung ganyan, no? Kaysa yung ginigising ka ng salitang good morning kaysa gisingin ka ng lindol sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nalala nyo, di ba? Grabe, no? Yung mga lindol, parang walang katapusan kasi maya't maya. At ngayon, di ba, yung Taal Volcano naman, di ba? So, hindi pa ba kayo nagigising bilang Kristiyano? Kailangan bilisan natin. At kailangan, marunong talaga tayo mag-witness. Ayan. Ang tanong, kailan mo huling ibinahagi ang ginawa ni Jesus para sa iyo? Diba? Yung kaligtasang natamo mo, nung na-encounter mo, yung Panginoong Jesucristo, yung una hindi ka seryoso, na-invite ka lang, pero dumadating ang time, habang nakakarinig ka, nagbabago na rin yung buhay mo. At higit sa lahat, hinahanap-hanap mo na rin. Parang hindi makukumpleto yung araw mo kapag hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos. Di ba? Pag wala kang ugnayan sa Panginoon, hindi na buo yung araw mo. Sa totoo lang, di ba, pag narinig natin ang salitang evangelism o witnessing,
madalas may kasamang kaba. Di ba? Nakakaba. O merong guilt feelings. Di ba? O nahihiya. Parang ang hirap pag narinig mo yun. Kapatid, nakapag-witness ka na ba? Nakapag-evangelism ka na ba? Di ba? Ang nangyayari, nahihiya, kinakabahan, di ba? Bakit? Kasi yung salitang evangelism, salitang witnessing, parang kinakatakutan. Di ba? Dahil mahirap. Pero ngayon, baguhin natin yung mindset. Gusto kong baguhin natin yung mindset natin ngayon. Evangelism is not a performance. It's a conversation. Naalala ko yung classmate ko nung grade 6 ako. Nag-aantay kami ng service niya. Kasi makikisabay ako sa service niya. So, habang naghahantay siya, kinakausap ko siya, sinesharean ko siya ng Word of God. Pinatanggap ko siya, ganun. Nag-uusap lang kami, nagkakwentuhan lang kami. Hindi ko kailangan tumayo sa pulpito para sharean siya ng Word of God. Nag-usap lang kami. At hanggang pagdating ng service niya, saved na siya. Diba? So, hindi mo kailangan mag-perform sa napakalaking sa luneta para makapag-share ng Word of God. Diba? Mag-share ng gospel. Ang kinakailangan mo, conversation. Simpleng conversation. Hindi ito tungkol sa pagiging magaling magsalita. It's about sharing what you've seen, heard, and experienced in Jesus. Ano bang testimony mo? No? Kaya ang lakas ng testimony mo, sabihin mo nga sa katabi mo, ang lakas ng testimony mo. O yung iba, natatakot ba? O nahihiya? Kinahiya nyo ba yung testimony nyo? Kung paano kayo nagkaroon ng kaligtasan? Kung sino nag-invite sa inyo? Kung ano nangyari? No? Alam nyo ba? Minsan, nagpapaligsahan yung mga testimonies. Diba? Yung kung paano sila na-save. Grabe ka-amazing pag nakakarinig mga testimony. Diba? So, narinig ko sa iba't ibang church. Diba? Yung meron silang included sa nila, order of worship service. Merong testimony. No? Sabi ko, bakit kaya lagi silang may testimony? Kami prayer meeting lang, bibihira pa yon kasi may testimonial night na doon lahat ng testimony. Pero pag yung totoong order of worship worship service, at saka sa prayer meeting, lagi may testimony. Laging meron nagpapatotoo. Tayo kasi inaalis natin parang ang corny testimony, ganyan. Parang kinakabahan. Walang gusto mag-testimony. Walang gusto magpasalamat sa Panginoon na publicly de-declare mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ganito ang ginawa niya. No? Kasi iba, nagiging sharing time yung testimony kaya medyo niles sa atin. Pero alam nyo ba, pag nakakarinig akong testimony sa online, grabe yung church nila consistent may testimony. Tapos grabe amazing yung mga testimony kung paano sila na-save, paano sila binago ng Panginoon, from down moment nila, tapos inangat ulit sila ng Panginoon. Grabe, ang ganda ng mga testimony. Pero alam nyo ba dahil doon, ang dami na intimidate, ayaw na tuloy mag-testify kung paano sila na-save. No? Pero sa kabila ng testimony, ang daming na-inspire, ang daming na-encourage magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. No? Pero sa kabila naman, yung mga malalalim na Kristiyano, sila naman ayaw mag-testify. Bakit? Kasi alam mo ba, nasave ako dahil nilibre ako ng sesto. Ganun lang, no? Ganun lang. Simple as that. Parang conversation lang. Gusto mo libre kitang sesto? Tara, sige. Tapos nilibre mo sa katarungan, sa tapat ng tindahan, nandun na yung mission house. Diba? O tara, dito yung church namin O diba? Simpleng conversation. Simpleng librehan lang. Diba? Pero, anong nangyari? Nagkaroon ka ng kaligtasan. Di ba amazing din yung kahit simple lang? Huwag natin kaya yung testimony natin. Kasi yung testimony natin, malakas. Diba? Yung buhay natin, ayun yung living testimony na nagsasabi, yung Diyos na pinaglulungkuran natin ay buhay. Kaya every believer, not just pastors or evangelists, is called to be a witness. Kaya dyan sa Acts 4, pinakita dyan yung mga ordinary people, di ba? Ordinary believer filled with extraordinary boldness. Mga simpleng tao lang, kagaya natin, simpleng tao, di ba? Simpleng mananampalataya sa Panginoon. Pero, pag nagkaroon tayong extraordinary boldness, kagaya nila, di ba, maipahahayag natin
yung salita ng Diyos kahit saan, sa simpleng pamamaraan lang. Di ba? Because they simply spend time with Jesus o yung spiritual discipline. Di ba? Tapos, nag-pray sila with conviction kasi maraming marunong naman mag-pray eh. Pero with conviction, wala. Di ba? Meron akong napanood, nag-pray siya, babasa lang siya ng prayer. Tapos, sabi dun sa bandang dulo ng prayer niya, feel free to, in AI pala, artificial intelligence pala yung nagpe-pray. Di ba? Tapos isang pastor, nagpagawa ng isang sermon, yung isang pastor, nagpagawa ng prayer, na lagyan daw ng theology yung prayer. Ay, napakagaling ng AI. Mabuti pa yung AI, magaling mag-pray. Di ba? Sobrang galing, napakagaling, amazing yung prayer ng AI. Ibig sabihin, maraming Christian gumagamit ng artificial intelligence. Bakit? Yung AI hindi yan makakakuha ng information about sa theology natin, about sa pinag-aaralan natin, yung pag-ibig natin sa Panginoon, hindi niya matututunan yan kung walang human intelligence. So, ibig sabihin, maraming gumagamit ng AI. Hindi ko inaano yung paggamit ng AI, lalo na IT app. Di ba? Okay lang naman. Pero, kung magpe-pray ka without conviction, iwang usapan na yon. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng sermon, hindi anointed, ibang usapan na yon. Di ba? Ibig sabihin, kung gagamit ng artificial intelligence, siguraduhin mong meron kang spiritual discipline. Siguraduhin mong tama. Siguraduhin mong pinag-aralan mo. Hindi yung hinayaan mo lang, no? Kaya mga disciple, di ba? Nagpe-pray sila with conviction. Dapat nagpe-pray din tayo with conviction. Di ba? Ina-assign po ako, pastor, sa na-assign po ako mag-pray sa classroom. Di ba? Kaya nataranta ako, nagpa-artificial intelligence lang ako. Di ba? Kailangan daw maganda yung prayer. So, binasa mo yung prayer. Dapat binasa mo with conviction. Yung totoo. Hindi yung binasa mo lang para matapos lang. Di ba? Para magpa-impress. Di ba? So, maraming tao, di ba? Ina-abuse. Di ba? Tandaan natin, lahat naman nasa AI, galing sa human intelligence o natural intelligence. Galing din sa atin yan. Ang may lalang sa atin, ang Diyos pa rin. Di ba? Tapos tayo, nag-feed lang tayo ng information sa AI para magkaroon siya ng kaalaman. Ang problema, hindi lang naman tayo ang nag-feed sa kanya. Napakaraming religion nag-feed. Kaya mag-ingat ka. Kung sa ngayon, kala mo lahat ng binabasa mo, lahat ng binibigay sa ng AI ay tama. Kasi nag-aaral ka ng Bible School, nade-discern mo kung ano yung tama. Pero baka later, ito na yung tinatawag na one-world government, na kung saan ang magde-decide sa buong mundo ay artificial intelligence. Di ba? Mawawalan na tayo ng conviction lahat. Bakit? Di ba may pinaprophesy sila na magkakaroon ng isang presidente, isang bansa, di ba? One world. Di ba? Meron tayong crypto, currency, di ba? Yung mga online, lahat na. Di ba? O ngayon, pag tinignan nyo ako, mukhang maraming pera. Pero sa wallet ko, ang laman lang 50. Bakit? Kasi cashless. Di ba? Pagbabayad ka ng bills, GCash. Pag nagsweldo ka, transfer sa GCash, bayad. Di ba? Wala nang transaction na Di ba? Sa kantin, may GCash po kayo. GCash. Di ba? So, para saan yung cash? Baka magbayad ng parking. Pag gumanyan si kuya dyan sa syempre abutan mo siya. So, nagre-ready ako ng 50, ganon. So, kailangan may abot ako kasi gag-guide niya ako palabas eh. Di ba? So, ganun lang. Di ba? Kaya may GCash ka, nagharang ka pa sa traffic, no? Teka lang, nagsisendan pa kami. May OTP pa po. Di ba? So, binusenahan ka na ng lahat. So, kaya, imagine, kung tayo, aminin natin, lalo ng mga teachers, nag-attend ako seminar kahapon, online, sabi, yung nagtuturo sa amin, tinuturuan niya yung mga professor, mga teacher, gamitin ng AI sa pagtuturo. Sa loob ng classroom, paano mo siya gagamitin. Although,
maganda na nakikita natin na nagagamit AI. Sa panahon ngayon, napakadali maging teacher. Bakit? Kasi gagawa kang lesson materials na AI. Tapos pwede mo pang pagawa ng PowerPoint. Hindi ko na mahirapan. Ito nga ata AI to eh. Ay hindi, inisa-isa ko. Ayan. Kasi sabi ko, yung pag tinesting ko sa AI, 10 slide lang eh. Lagpas yung sa akin. Sabi ko, ang hirap ba yung duplicate ko pa tapos arrange ko pa. Di, ginawa ko na lang din. Di ba? Naka-Canva Pro naman ako. Yun. Kaya, isipin nyo, lahat na lang ng tao gumagamit ng AI. Pero, ang problema niyan, kapag wala ng conviction, di ba? Ano mangyayari pag wala ng conviction tayo sa pag-share natin ng Word of God? Di ba? Nagpagawa kang materials pang one-to-one. Di ba? Dati pinaghihirapan yan. Kung paano mo isa-summarize, dapat, di ba, nung una, booklet ata yung one-to-one. Tapos ginawang yung maliit na papel na ganun. Tapos summarize mo ng ganun. Nakalagay, 4S, 4R, 5, ganun. Puro summarize na lang nandun. Tapos, syempre, ikaw, bilang Kristiyano, dapat inaral mo yun. Paano mo papaliwanag? Di ba? 3 ganyan. Paano mo ipapaliwanag? Di ba? Kailangan alam mo. Pero ngayon, ano mo sa AI, yung buong pangalan mo, gamitin, yung acronym ng pangalan ko, lagyan mo ng kung paano mag-share ng Word of God, mapapatanggap sa dulo. Kaya. Gagawin ka, di ba? Simpleng-simple. Pero pag yan, ay walang conviction, walang anointing. Di ba pinangaral mo na walang anointing, walang conviction, parang wala lang. Di ba meron na nga online church sa Roblox. Di ba sino nakapagsimba sa Roblox? Akala nyo, hindi ko alam, no? Nakita ko yun, naglalaro yung mga estudyante ko eh. Sabi ko, una barilan eh. Tapos, tigilan nyo yung mga mararahas na yan. Mamaya nagsimba sa Roblox. Di ba? Imagine meron ng mga virtual church. May Bible GPT na. Diba? Ngayon, chat GPT, ang dami-dami ni Gemini, ganon. Nakakatuwa kayong gamitin, ba, nagpa-picture ang buong church, wala ka. Hindi ka nakasama sa camp. Kuhain mo yung buong picture, tapos i-Gemini mo sarili mo, kasama ka na sa camp. Di ba? Gusto mo magbakasyon sa Mars? Gemini mo, picture mo, yung eksaktong mukha mo nandoon. Di ba? So, ganun kagrabing AI. Di ba? Hindi ka kasama, nasasama ka. No? Pero dapat magamit natin ng maayos. At kung gagamitin natin, dapat nandun pa rin yung anointing ng Panginoon, yung conviction, di ba? Kasi hindi natin magagawa yung pagiging winning witness kung dadayain lang tayo ng mundo. Makikisabay lang tayo sa trend. Kasi kahit sino, pwede na mag-pray. Kahit sino, pwede na mag-preach. Gamit lang ng AI. Di ba? Nagugulat ako kasi merong mga inspirational message lagi sa school. Kung sino yung ma-assign dun. Dati puro pastor pina-assign. Ngayon kahit sino. Tapos meron kaming daily parang devotion sa umaga. Kahit sino, matatapang na mangaral. Bakit? Kasi may AI. Pwede ka magpagawa. 'Di ba? Ng sermon, ng topic, no? So, ganun kasimple. 'Di ba? Pero ito ba may conviction? Ito ba inspired ng banal na spirito? 'Di ba? Kaya importante yung spiritual discipline. Kahit saan ginagawa mo, 'di ba? Anong ginagawa mo sa artificial intelligence? Kung gusto mo mapabilis yung pag-aaral mo ng salita ng Diyos, nalimutan mo, sino nga ba ang pumatay kay Search mo doon. Tapos verify mo, bigyan mo ako ng verse, lalabas doon. Ay, mga assignment sa Bible School. Di ba? Pwede, no? Pero may AI checker eh. Di ba? Kung ito ba ay generated ng AI. May technique naman dyan. Type nyo, pa-prompt nyo, kasi nagtuturo din ako ng yung prompt, pagpa-prompt. Pwede yung bypass yun. Diba, kung mahaba na conversation nyo ng AI, marami ka ng previous conversation, nakilala ka na ni AI kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-grammar, diba? Lagay mo, use grammatical error. Use casual English. Yan, diba? Parang na yun, parang ikaw na yun. Diba? Kung paano ka magsalita, pwede mo tagalugin siya eh. Kung paano ka mag-prompt, ganun gawin mong English. Maglagay ka ng mga grammatical error para hindi halata. Diba? Ay baka gamitin sa school. Alam niyo bakit alam ko? Kasi
Kasi pag ginagawa ng mga estudyante ko, alam ko kung match check ko, double check. Huwag kang gumamit ng M dash. Ano yung hyphen, gano'n. Yan. I-ano nyo, no? Para maging mapadali. Pero aralin mo, huwag yung nagpa-generate ka tapos hindi mo binasa, hindi mo pinag-aralan. Baka mamaya mali yan. Di ba? Baka imbes na Ebat Adan, iba yung pinag-aaralan mo, di ba? Si Adam and Steve. Di ba? Hindi si Eve. O yan. So, yung pag-aralan mo rin maigi, no? So, kaya ngayon, no, let's learn how to become a winning witness, someone whose life and lips point people to Christ. Yung talagang labi natin, di ba? Bawat pagsalita natin, madadala natin sa Panginoon yung kinakausap natin. Yan. So, ang totoong winning witness ay hindi lang yung marunong mag-Bible verse, kasi marami nang marunong mag-Bible verse, di ba? Di ba? Kundi yung totoo sa puso. Di ba? May part 1 to eh. Panoorin niyo yung part 1, yung ginawa nila ng Reels. May part 1 to. Yung panoorin niyo na yun. Kasi doon niyo malalaman yung totoo. Yan. Minsan hindi mo kailangan mag-preach ng mahaba. Kasi di ba iba, pahaba ng preaching. Oy, magaling yan, mahaba mag-preach. No? Pero natutunan ko lahat pala, sa panahon ngayon, hirap na mag-preach ng mahaba. Kasi bilib na bilib ako dati nung 20, anong taon yun? Yung nung araw pa, nung 20, 28? 28, no? 28? 2008, 2008, 2009, basta yung mga panahong yon. Nagsisimula pa lang yung ministry. Di ba? Nagpipreach si Bishop Paul Maglaya, tatay namin. Dapat 1 hour lang, 45 minutes. Gulat ako, wala nagugutom. 12:30 na. Di ba? Mag-aalauna na. Ganun mag-preach. No, hanggang naging kaya yung worship service, na-adjust eh. Di ba? Minsan nagiging 9, minsan 9:30, naging 10. Tapos overtime, bahala na. Di ba? Kasi hindi mo mapigilan eh. Di ba? Time na po. Hindi pwedeng ganun, no? Pero sa ibang church may timer, 15 minutes, ganun. Nakita ko kasi in-invite si Bishop. Na-witness ko, may nagtataas ng placard, 15 minutes, ganun. Nung si Papa nag-preach, walang makataas. Di ba? Kaya sabi ko ba, may ganun-ganun pala sila, worship service, di ba? Yung song leader. Tapos may nagtataas ng number na kung ilan na lang yung natitirang minuto. Sabi ko, yung pag worship ka, makita mo, 15 minutes na lang. Di, kailangan, i-summarize mo na yung mo. Tapos, magcha-chanting pa. Ibig sabihin, may minutes din yung chanting. Di ba? So, sabi ko, kakaiba to Yun. So, napipigilan yung mga Okay. So, hindi mo kailangan ng mahabang preaching. Minsan, kailangan mo na ng isang simpleng kwento ng pagbabago mo tungkol kay Jesus. Di ba? Kaya ang lakas ng testimony mo. Di ba? Kasi yung simpleng kwento na yon, tumatagos yun sa puso. Di ba? Ng mga nakakarinig. Di ba? The power of your testimony is not in how dramatic. Di ba? Minsan gusto mo dramatic eh. Grabe yung testimony niya. Paano siya na-save? Nakipaggera pala siya sa Lebanon. Mga ganun. Di ba? Grabe. Tapos doon niya nakita si Jesus. Di ba? Mga ganun yung gusto mo rin ba makipaggera ka din doon? Di ba? Minsan ganun, dramatic yung mga pag kung paano sila na-save, naiinggit tayo. Pero alam niyo, simple lang, na kwento kung paano ka na-save, malaking bagay na yun sa mga nakikinig, nakakarinig. Di ba? Kasi, ang pinaka-importante na testimony ay yung totoo. Authentic. Di ba? People are not looking for perfection, they looking for authenticity. Authentic. Yan. So, simulan na natin. Simula pa lang yun, no? Number 1, spend time with Christ. Diba? Sa Acts 4, verse 13 and verse 20, diba? Sa 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Tapos, yung sunod na verse 20, sabi nila, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. Ano nangyari, di ba? They realized that itong mga taong to ay hindi nakapag-aral.
mga ordinaryong tao, di ba? Pero anong napansin pa nila? Etong mga taong to, nag-spend time kay Jesus. Di ba? Kasama ni Jesus. Di ba? Grabe, no? Walang degrees, walang title, walang position, pero may power. Di ba? Bakit? Dahil nakilala nila si Jesus ang personal. Di ba? Walang degree, walang title. Di ba? Grabe. Spend lang nila yung time nila. Ni-spend lang nila yung time nila kay Jesus. Di ba? So, Peter and John were bold not because they were trained, but because they were transformed. Diba? Na-transform sila. Sa John 15 verse 5, I am the vine, you are the branches, he who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Sabi, apart from me, diba? You can do nothing. So without intimacy with Christ, witnessing becomes uh, empty performance. Pero pag busog ka kay Lord, umaapaw ka. Diba? Diba? Kapag nag-spend ka kay Jesus nag-spend ka ng time kay Jesus, mas lalo kang nag-overflow, nag-uumapaw ka. Diba? Kapag fan ka ng K-drama, sino nanonood K-drama? Ganda, ang dami sa Netflix ngayon bago. Diba? Alam niyo yung yung Genie. Genie, ano ba yun? Nakikita ko lang parang ang ganda daw, sabi, nababasa ko kasi. Ano pa yung mga bago, di ba? Marami pa. Ano yung mga bagong K-drama ngayon? Wala, hindi nyo alam? Ako nga, alam ko yung Genie, imposibleng hindi nyo alam yun. Nasagi nga ng mata ko sa Facebook. Maganda na yung Genie. Ano pa isa? Ano pa daw isa eh? Yung? Hindi ko marinig. Yung alin daw? Si Ate Dimple, marami kang alam sa eh. Ano pa? Di ba maraming mga bago ngayon? Tapos meron mga Chinese drama. Yung luma na, pero ang ganda rin niya. Yung, Reset ang title. Sa Netflix din. Ano pa? Hindi nyo alam kung hinuhuli ko lang kayo no? Ano ba? Wala na. Di ba ang daming magaganda? Pag fan ka ng K-drama, alam yung Goblin, dati pa to. Syempre, ay, hindi pa ako Kristiyano noon, safe, di ba? Yung Goblin, di ba? Umuuso ulit siya ngayon, di ba? Panood nyo? Sino nakapanood? Di ba ang ganda ng Goblin? May espada. Dito, nakatusok dito. Ngayon nila aminin, no? Save na ba kayo nun? Ano pa yung Legend of the Blue Sea. Alam niyo yung mermaid. Tapos, sa bandang dulo, kung hindi niyo napanood, spoil ko na. Sa bandang dulo, nakalimutan siya ng lahat. Buti na lang yung lalaki, nagno-notes sa notebook. Kaya kahit akala niya, nalimutan na siya ng lahat, yung lalaki, inaabangan siya kasi may notebook siya nung bago pa siya makalimot. So, binasa niya ulit yung nangyari sa kanila. So, ganun. Nakakwento ko, no? Ba't ko nakakwento? Fan ng K-drama. Di ba? Pag fan ka ng K-drama, gusto mong pag-usapan, gusto mong pagkwentuhan. NBA, anong meron ngayon? Anong lineup? Di ba? Ayun na, excite na sila. Gusto na rin magkwento. Di ba? Nakita niyo si Vico Soto. Di ba? Labas ng nag-shoot, pasok. Di ba? Vico Soto. Hindi niyo nakita yon? Tignan niyo yung niya, reels niya ata yun. Di ba? Nagpakitang gila siya. Ang layo eh. Chamba eh. No? Pasok. Parang kakaiba, di ba? So, pag fan ka, di ba? Pag meron kang gustong panoorin, gustong hobbies, no? Automatic, gusto mo ikwento. Tama ba? Diba? Gusto mo pag-usapan, no? Kwento mo agad sa kaibigan mo, bakit? Kasi nag-spend ka ng time. Tinapos mo yung Meet Your Garden. May nakabot ba ng Meet Your Garden? Alam niyo ba yun? Wala na, luma na, no? Ayan, ano pa ba? Stairway to Heaven. Yung kasi yung updated ako eh. Yun na yung mga huli. Ayan. So, pag nag-spend ka ng maraming oras doon, di ba? Gustong-gusto mo ikwento, gustong-gusto mo pag-usapan. Ganun din dapat kapag tungkol na sa gospel. Kapag nag-spend ka ng maraming oras sa Panginoon, gustong-gusto mong ikwento. Di ba? Yung hindi ka mapakali. Bakit? Grabe yung nangyaring revival. Dapat naka-attend ka. Alam mo ba? Kinukwento mo sa iba. Di ba?
Huwag kang online. Hindi totoo yan. Pag may nag-pop up, may nag-notify, hindi, wala na. Di ba? Madidistract ka na. Sabi ko rin yan, online, mag-online muna ako. Ganun. Tapos wala, pag may nag-pop up, wala na. Hindi mo feel pag wala ka dun. Di ba? Yung online seminar ko nga, hindi ko naiintindihan eh. Di ba? Ang dami kong certificate eh. Sabi ko, aralin ko na lang ito sa susunod. Di ba? Guilty oh. May mga guilty. Di ba? Pagpapanoorin mo kasi, una, ano ka pa, magulo pang hinirang ka pa, ganyan-ganyan. Tapos, wala, bandang kalagitnaan, wala na. E paano pa kayo online church? Diba? Makikinig ka ng sermon. Kaya tigil-tigilan nyo. Joke lang. Yan. Pero meron talagang magaling makinig sa online. Di ba? Talagang faithful, hindi lang talaga makapunta. Di ba? Pero ganun ka ba? Yung bigla mo lang, lagi ka na-attend ng church, tapos bigla mong iisipin na, ay, mag-online ako ngayon. Tinatamad ako pumunta. Malakas ulan. Di ba? Eh, hindi totoo yan. Kasi nasanay ka sa loob ng church eh. Madidistract ka lang kapag bigla ang naisip mo mag-online. Di ba? Pero yung mga totoong, simula pa na nag-online na, o yung mga malalayo, talagang gusto nilang pumunta, kaya lang hindi. Siyempre, may hunger and thirst sila sa online, sa service. Pero kung ikaw, magpapanggap-panggap ka lang, mag-iinarte ka, ay, magpapaimportante ako. Di ba? Matigilan mo ko, di ba? Kasi hindi ka naman talaga mag-online. Di ba? Kung walang totoong dahilan, di ba, hindi totoo yan na makikinig ka online. Kasi napakaraming distraction. Baka sabihin mo, aaralin ko na lang. Papanoorin ko na yung replay. Delete kaya natin lahat ng replay. Di ba? Isang live lang, tapos delete agad. O di, sayang, di ba? Hindi, wala na, Hindi ka na makakanood ulit. Kaya, ayan, di ba? Sabi, ang dapat nating gawin, di ba, bilang Kristiyano, di ba, make your quiet time non-negotiable. Non-negotiable. So, kung meron kang quiet time, talagang non-negotiable yon, gawin mo sa schedule mo, ayusin mo siya, di ba? Tapos, devotional ka bago mag-social media. No? Ang hirap sa spiritual discipline, pagbukas mo ng mata mo, pindot agad ng cellphone, 'di ba? Tapos ang daming notification, unahin mo pag naubos mo na 'yon, doon ka na sa scroll ka na ng scroll, 'di ba? Makikibalita ka na kung ano na nangyayari sa mundo. 'Di ba? Ganun lang agad, no? Imbes na magbukas ka ng Bible, 'di ba? Kaya hindi ako magtataka kung bakit may mga app na Bible o mga Bible study, mga tungkol sa app. Tapos nagno-notify. Mas maingay mag-notify yung mga devotional. Mas marami oh. Diba? Maya't maya papaalalanan pero kiniklear all mo lang. Diba? Unahin mo pala yung Messenger, Facebook. Yan. So mag-devotional ka bago o mag-devotion ka bago o mag-social media. Another, listen before you speak. Diba? Let His word fill you so your words carry weight. Para lumalim ka. Yung mga sinasabi mo, di ba? Yung mga ipapangaral mo ay may lalim sa salita ng Diyos. Kaya kapag busog ka kay Lord, kahit hindi mo plano mag-share, mapapashare ka. Di ba? Kapag ikaw ay anointed, kahit hindi mo plano, ma-anoint ka, di ba? Mapapashare ka. Naalala ko, naglalakad pa kami ni Ten noon, papasok ng PL Moon. Parang yung time na yon, puro revival sa church sa TH. Tapos, pasok kami sa school, nagkakantuhan lang kami, bigla siya na pa-speak in tongues. Di ba? Ganun yun eh. Pag sobrang anointed ka, overflow, di ba? Gamitin mo na yung pagkakataon na yan para mag-share ng Word of God. Di ba? Marami kang masasabi. Di ba? Ako pag nakipagkantuhan sa mga classmate ko dati, biglang mapupunta yan sa Word of God. Masyasharean ko sila. Di ba? Nag-picnic kami dun sa Villa Carolina, may dun eh. Mga classmate ko kasama ko. Tapos after nun, di ba, nag-share ako ng baptism of the Holy Spirit. Kinalingguhan nun, in-invite ako dun sa isang youth service. Tapos yung mga classmate ko kasama ko dun, nag-revival ako dun yun, nagtumbahan, nakapag-speak in tongues. Isa dun, Iglesia ni Cristo. Yun. Di ba? Ganon. Simpleng conversation lang. Gamitin natin yung mga sharing time na ganon, yung pagkakataon na bonding sa mga classmates. Gawin natin ng paraan yan sa mga katrabaho, di ba?
ikaw na mismo, di ba, gumawa ka ng paraan. Simpleng conversation, di mo kailangan maging pastor. Di ba? Simpleng-simple lang. Yan. So, kapag malalim ka o busog ka kay Lord, ito yung tatandaan mo, hindi mo kailangan mag-effort masyado. Yung natural effort, yung tayo mismo, no? Kasi natural 'yan, yung supernatural magiging natural sa iyo, mag-overflow talaga si Lord sa puso mo kasi punong-puno siya. Punong-puno yung puso mo ng presensya niya, di ba? Kaya ano pang hinihintay mo, di ba? Tandaan mo, yung mga taong laging kasama si Jesus, iba yung aura. Tawag natin doon glory. Di ba? Ang mundo kasi, iba yung aura mo ngayon, di ba? Umaaura ka talaga, no? Yan, di ba? Kahit sa madilim, nakikita ka kasi yung glory ng Panginoon, nakikita sa buhay mo. Di ba? So, ganun yun. Pag kasama mo lagi si Jesus, merong glory. Di ba? Sa ibang mga tao, tingin nila, aura. Di ba? So, kapag meron kang glory, di ba? Pag kasama mo si Jesus, meron kang peace, may fire, may joy na hindi mapaliwanag. Di ba? Na kahit sinong hindi mapaliwanag. Di ba? May kakaiba sa'yo. Basta kakaiba ka. Di ba? Narinig nyo na ba yun, yung salitang ganon? Kaya, ang secret sa power ng witness ay hindi sa kung gaano ka kagaling, no? Kundi sa intimacy. Yung intimacy mo kay Jesus, di ba? The deeper your walk with Jesus, the stronger your voice for Him becomes. Ibig sabihin, pag lumalalim yung relasyon mo sa Panginoon, lumalalim yung relasyon mo kay Jesus, mas lalo kang nagiging tinig ng Panginoon. Di ba? So, ikalawa, seek with conviction. Acts 4, verse 24 to 30. So, when they heard that, they raised their voice to God with one accord and said, Lord, you are God who made heaven and the earth and the sea and all that is in them, who by the mouth of your servant David have said, why did the nation rage and the people plot vain things? The kings of the earth took their stand, and the rulers were gathered together against the Lord and against his Christ. For truly against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate with the Gentiles and the people of Israel were gathered together to do whatever your hand and purpose determined before to be done. Now, Lord, look at their threats and grant to your servant that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Kaya yun sabi, when they heard this, they raised their voices together in prayer to God. Diba? Ang nangyari, the early church, hindi sila nagpanic. Anong ginawa nila? They prayed. Diba? Nakakapanik, diba? Lalo sa nangyayari ngayon, diba, sa ating bansa, nakakapanik. Diba? Yung naantay ng buong Pilipinas yung big one. Diba? Pero tandaan natin, meron talagang the big one na dapat tayong pinaghahandaan. Yung pagbabalik ni Jesus, 'di ba? Siya yung big one, 'di ba? Kasi ang dami naghahanda, may mga emergency bag, kung ano-ano naka-ready na lahat, 'di ba? Handang-handa. Pero handa ka ba pag dumating ang Panginoon na makikita kang tapat, 'di ba? At gumagawa sa Panginoon. Pag dumating ba ang Panginoon, kasing handa mo ba, 'di ba? Yung mga taong nakapaghanda ng big one. Pag dumating ba ang Panginoon ngayon, handa ka bang humarap sa kanya, 'di ba? So, imagine, ang dami nagtahanda, 'di ba? Ng mga tao sa pagdating ng big one. Pero tayong mga Kristiyano, dapat handa rin tayong mag-witness habang hinahantay natin yung pagdating ng big one. 'Di ba? Yung pagdating ni Jesus. But they sought God with conviction, authority, intensity, and expectancy. Sa Matthew 6 verse 33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Diba? Seek first
the kingdom of God and His righteousness. Hindi lang busy sa kingdom, di ba? Hindi lang busy sa church, no? Pati yung katuwiran, spiritual discipline. Di ba? Babalik pa rin tayo doon. When you pray, align your mission with God's mission. Sabihin nyo nga, God's mission. Di ba? Marami kasi tayong plano sa buhay natin. Marami tayong plano sa ministry natin. Pero align ba to sa kalooban ng Diyos? Di ba? Ano may mission na pinapagawa sa atin? Kaya nga, meron tayong 4 marks of convicted prayer. Yung nakita natin sa ginawa nila. Una, unity. Bakit? They raise their voices together. Walang competition, lahat collaboration. Di ba? Hindi naman nagpagalingan mag-pray. Di ba? Pero nag-collab sila, di ba? Collaboration. Tapos pangalawa, authority. They declared Psalms 2. Alam nila kasi yung promise ni Lord. Di ba? Malalaman mo yung authority natin kapag alam mo yung salita ng Diyos. Kaya pag nag-spend time ka ng oras mo, in-spend mo ka sa Panginoon, mas lalong lalalim yung kaalaman mo. Mas malalaman mo yung authority mo bilang Kristiyano o tagasunod ni Jesus Christ. Pangatlo, intensity. They prayed for boldness, not comfort. Di ba? Boldness yung hiningi nila, hindi comfort. Di ba? Hindi nagpapaawa. Di ba? Kung hindi, Lord, gamitin mo kami. Bigyan mo kami ng sasalitain. Di ba? Ikaapat, expectancy. They believe God would move again. O tayo, alam natin, kikilos ulit ang Panginoon. Di ba? Gagalaw ang Panginoon sa mga buhay natin. Kaya, ano dapat gawin? Pray before you post. Pray before you preach. Pray before you panic. Kasi pag nag-pray ka, di ba, mawawala na yung panic na yan. Di ba? Kaysa nag-panic ka bago ka nag-pray. Di ba? Napapanood ko mga video, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko. Di ba? Nagpapanik, di ba? Pero pag alam mong ang Diyos ang may hawak ng pundasyon ng mundo at ikaw alam mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos, di ba? At ikaw alam mo sa sarili mo na pag dumating siya, handa ka, nagampanan mo na ang tungkulin mo sa Kanya at patuloy mong ginagampanan yung tungkulin mo sa Panginoon, kahit anong mangyari, di ba? Magiging kalmado tayo. Diba? Hindi tayo magpapanik. You can't win souls in public if you don't win battles in private. Kapag yung sarili mo kalaban mo, mahirapan ka talagang magpanalo ng kaluluwa. Magpanalo ng mga tao. Pag sarili mo pa yung kalaban mo. Prayer isn't a backup plan, it's the battle plan. Diba? Minsan kasi backup lang yung prayer. Tandaan natin, ang prayer ay battle plan. Kung gusto mong maging effective na witness, kailangan laging fresh ang connection mo kay Lord. Hindi pwedeng napuputol. Hindi rin pwedeng may connection ka, pero hindi fresh. Dapat laging fresh. Di ba? Lagi mong ginagamit. Di ba? Lagi ka nagpe-pray, lagi may connection. Conviction-filled prayer gives you clarity and courage. Habang lumalalim ka sa panalangin, mas lumilinaw, di ba? Kung sino si Lord, kung sino si Jesus, di ba, sa iyo, at kung sino ka sa Kanya, di ba? So, pag lagi ka nanalangin, kahit tahimik ka, may spiritual boldness kang dala. Kasi, hindi sa galing, di ba? Hindi sa sariling lakas, pero you move, di ba, with heaven's backing. Tandaan natin, di ba, yung daming tao nag-ano ng backer. Tandaan natin, ang backer natin si Lord. Yung buong kalingatan ng natin, backer natin, di ba? Kapag kumilos ka, nagpagamit ka sa Panginoon, nagbahagi ka ng salita ng Diyos, ang backer mo, si Lord. Gumagalaw kang naka-back up yung kalangitan. Diba? Ikatlo, speak with confidence. Sa Acts 4 verse 31, and when they had prayed,
The place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Diba? They were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God boldly. Boldness is not arrogance. Minsan kasi, akala ng mga tao, pag may boldness ka, mayabang ka, di ba? Ang daming sinasabi. Pero tandaan natin, boldness is not arrogance, it's obedience. Sabihin nyo nga, obedience. Di ba? Hindi sila naghahantay ng tamang timing. Lagi na lang kasi, may timing yan. Di ba? Laging ganun sinasabi, no? When God said speak, they opened their mouth. Pag sinabi ni Lord, mag-share ka na agad. Yun yung may boldness. Di ba? Sa 2 Timothy verse 1 to 7, chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Di ba? The Holy Spirit gives you courage when you step out in faith. Di ba? Magsalita ka na, di ba? Kasi kung maghihintay ka pa, maghihintay ka sa wala. Kasi nag-go signal ng Panginoon. Sabi niya, go. Di ba? Huwag ka na maghintay ng tamang timing. Kasi marurong timing ka kasi ang timing ni Lord, matagal na niyang binigay. Kaya don't wait until you feel ready. Speak anyway. Di ba? Saan na yun? Maganda yung slide na yun eh. Yan. Don't wait until you feel ready. Speak anyway. Sunod, share your story even if it is messy. Kasi that's what makes it real. Di ba? Doon yung nagiging totoo yun eh. Kapag nagkakwento ka, ang gulo ng kwento mo, totoo kasi. Hindi pinaganda, hindi ginawang teksto, hindi ginawang kwento, hindi pinalibro. Di ba? Kasi naayos na yun, na-organize na yun, na-filter na yun. Pero kapag nagkukwento ka, ang gulo kasi ng kwento ko eh. Okay lang yan. Kasi yan totoo. Diba? Sunod, every conversation is an opportunity for kingdom seed. Kakakwentuhan, kakachismis, pasukan mo ng word of God. Alam niyo ba ang salita, di ba habang kichismisan kayo, alam niyo ba ang salita ng Diyos, sinasabi ay lahat ng nagsasabi ng masama laban sa mga kapwa ay mapupuntang impyerno, susunugin, di ba? Mga ganun agad, no? Hindi, di ba? Dapat i-share natin yung word of God. Gawin natin lahat ng conversation natin opportunity para makapagtanim tayo ng salita ng Diyos. Di ba? Magugulat ka, bibigyan ka ng Panginoon ng mga creative na usapin, no? Mga pag-uusapan para mapunta tayo dun sa Word of God. Di ba? Ako nagugulat ako, nakakapagkwentuhan ako, tapos biglang mapupunta kami sa yung creation. Alam niyo ba, sabi sa creation, in the beginning, God created the heavens and the earth. Diba? Kung hindi ka maalam sa Word of God, ano sasabihin mo? Hindi biningin. Diba? Dapat, kaya tayo nag-aaral. Diba? Ng salita ng Diyos. Para alam mo yung sasabihin mo. Diba? Hindi yung wala kang alam na sasalitain. Diba? Dapat, alam mo kung ano yung sasabihin mo kasi nag-aaral ka ng Word of God. Gamitin natin lahat ng conversation sa kapitbahay. Diba? Sa mga kaibigan natin, gawa natin ang paraan para mabahagi ang salita ng Diyos. Whether online or offline, let your voice carry the gospel. You don't need to go viral. Anong kailangan? Just be vocal for Jesus. Hindi mo kailangan maging sikat. Ang kailangan mo maging vocal para kay Jesus. Ang confidence sa witnessing ay hindi galing sa pagiging eloquent, kundi galing sa pagiging obedient. Diba? Yung pagsunod natin, the Holy Spirit doesn't feel those who wait to feel brave. He feels those who step out in faith. Diba? Yung Holy Spirit, kung sino ang yes. Diba? Kung sino nag-yes sa Kanya, yun yung gagamitin niya. Yun yung pupuspusin niya. Minsan may mga tao naghihintay ng perfect timing. Pero ang totoo lang, diba? Obedience is the perfect timing. Pag sumunod ka, yun na yung perfect timing. Huwag ka na mag-antay. Diba, kakantay mo, wala na nangyari.
Magugunaw na yung mundo. Di ba? Kausap ko nga yung mga interns ko nung nakaraan, sabi ko, etong generation nyo kakaiba nangyayari, di ba? Lindol-lindol. Kasi nagpa-process sila ng ID eh. Sabi, nasuspend na naman, wala na naman pupunta ng school para magpa-ID. Tapos sabi ko, kakaiba yung generation ninyo. Kasi parang gugunaw na yung mundo. Di ba? Baka bukas wala nang pasok, sabi ko. Di ba? Ang tanong, handa ba tayong ganun? Di ba? Pag nagkaroon talaga ng lindol, handa ba lahat ng Kristiyano? Di ba? Handa ba tayo magbahagi ng salita ng Diyos? Di ba? Maghintay ka pa ba ng perfect timing? Kailan? Pag lumindol na? Tapos sasabihin mo, mahal kayo ng Diyos. Nasira yung mga bahay nila. Di ba? Kailan ka pa mangangaral ng salita ng Diyos kapag may kalamidad? Di ba? Sisigaw ka rin doon sa evacuation center. Sabi, mahal tayo ng Diyos, tayo na ligtas. Pero may mga namatay silang kamag-anak. Hihintay mo ba yung perfect timing na sinasabi mo? O sumunod ka na ngayon sa Panginoon habang madali pang magbahagi ng salita ng Diyos? Di ba? Kahit simpleng kwento mo, di ba, kung paano ka binago ni Lord pwede mong gamitin. Di ba? Tandaan natin, you don't represent yourself, you represent heaven. Ay ano kung i-reject ka? Hindi naman ikaw i-reject, si Jesus naman. Di ba? Ang mahalaga, ginawa mo. Di ba? Nagbahagi ka. Para kung dumating ang lindol, nagbahagi ka na ng salita ng Diyos, namatay man lahat sila, at least, wala kang guilt feelings na hindi mo sila nabahagian ng salita ng Diyos. Di ba? At least, kung meron nakasurvive sa kanila, alam nung nakasurvive na lahat ng kasamahan niya, yung pamilya niya, ay nagkaroon ng kaligtasan, nasa langit na. Di ba? So, you don't represent yourself, you represent heaven. 'Di ba? Ang masyadong no? Ang bigat no? Yung ang heavy, 'di ba? Pero ang sinasabi ko, maghihintay pa ba tayo ng kung ano nung kalamidad bago tayo magkumilos at magbahagi ng salita ng Diyos? Baka kaya tayo nililindol hindi dahil sa kasalanan ng Pilipinas. Baka kaya tayo nililindol dahil sa kasalanan ng mga Kristiyano. Napakabagal magbahagi ng salita ng Diyos. 'Di ba? May mga Kristiyano, merong milyon, nasa Senado, nasa Congress, nag-spend ng kampanya nila ng milyon-milyon, pero pag evangelism, hindi makapag-spend ng ganong kalaki. Diba? Nakakahiya naman ang Kristiyano. Diba? Kahit anong pagtanggol nyo, kahit kung sino pagtanggol nyo, basta hindi ko nakikita na totoong Kristiyano. Diba? Dahil dapat nag-invest ka sa kingdom of God. Hindi nag-i-invest ka lang sa Pilipinas. Dapat nag-i-invest ka para sa makalangit. Kapag hindi nila membro, etsyopwera. Sila lang ang body of Christ. Di ba? Ano pinagkaiba na sa mga kulto? Di ba? Dapat united ang body of Christ. Di ba? So, ang totoong Kristiyano, nag-i-spend, di ba, doon sa gospel. Nag-evangelism. Di ba? Nagiging winning witness. Baka talaga makasalanan ng mga Kristiyano. Nalilimutan ng bahagi ng Word of God. Naging na lang, kumpiyansa. Ako ay ligtas. E paano naman ang ibang tao? Ginigising tayo ng Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao. Tapos ngayon, nag-aabang tayo. Di ba? Parang tip in the night yung inaabangan natin. Yung big one. Di ba? Kailan kaya mangyayari to? O kailan ka rin mag-share ng Word of God? Sabi, pag nakarinig na ang lahat, darating na ang Panginoon. Kailan darating ang Panginoon? Di ba? Kapag nakarinig na ba ang lahat ng tungkol sa lindol o marami ng kalamidad nangyari? Di ba? Right now, yung right timing, right now, yung obedience natin dapat gawin na natin. Di ba? Sundin na natin yung Panginoon. Ika-apat, share with compassion. Ito na, hihinahon na ako kasi with compassion No, share the word of God with compassion. Sa Acts 4 verse 32 to 36, now the multitude of those who believed were one of heart and one soul. Neither did anyone say that any of the things he possessed was his own. Diba? Commonwealth. Kaya sinasabi nila si Jesus daw commonwealth dahil dito. Yan. Saan ba? And with great power, the apostle gave witness to the resurrection of the Lord Jesus,
And the great grace was upon them all, nor was there anyone among them who lacked, for all who were possessors of lands or houses sold them and brought the proceeds of the things that were sold and laid them at the apostles' feet, and they distributed to each as anyone had need. Yeah. Imagine, lahat ng believers were in one heart and mind. They shared everything they had. Grabe, no? Yung mga ari-ari nila, binibenta nila, binibigay sa apostles, tapos according sa pangangailangan nila, binibigay. Di ba? Commonwealth nga tawag dyan eh. Di ba? Imagine, ganun yung puso nila, naging isa yung puso nila, na wala na silang pakialam sa yaman nila. Di ba? Yung mga Kristiyano, di ba? Kung sana lang, di ba, maingay tayo, lalo yung mga mayayaman ng Kristiyano, maingay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Di ba? Kung tayo lang, di ba, Lord, payamanin mo na kami. Kasi gusto namin magplant ng church. Gusto namin mag-send the light. Di ba? Sa buong Pilipinas. Kung sa atin lang, di ba, may heart na tayo. Kailangan na lang natin yung financial, pagpapala ng Panginoon. Eh, merong mga churches, ang lalaking churches. Kayang-kaya na nila. Pero anong target nila? Target namin yung mayayaman. Kaya nasa mall yung church namin. Air condition. Target namin mga businessman. Target namin mga ganyan. Eh, paano yung majority ng Pilipinas? Di ba? Nasa dulo tayo ng triangle, marami pa. Di ba? Tapos, marami pang silent in the pulpit. Bakit? Kasi bawal patamaan yung mga super yaman, yung mga nag-sponsor sa church. Di ba? So, kinakailangan talaga ng revival sa Pilipinas. Kinakailangan talaga na mawitnessan ng buong Pilipinas. Di ba? Witnessing is not just preaching, it's living the message. Love without action is just noise. Ingay lang. Di ba? Sa Matthew 9 verse 36, but when he saw the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like a sheep having no shepherd. Di ba? Si Jesus, nakita niyang crowd. Nagkaroon siya ng compassion. The heart of evangelism is not strategy. It's sympathy. Maraming strategy. Marami tayong inadapt na strategy. Malaking church, kinuha natin yung one-to-one concept. Di ba? Inadapt natin, binago, na-revise. Tapos ang ganda na ngayon. Di ba? Dating 12 chapters, naging ganyan. Sobrang ni-revise. Natutunan natin sa kanila yon. Strategy, kung paano mag-win. Di ba? Dali natin sa Starbucks, doon tayo Marami, kanya-kanyang strategy. Effective naman iba. Pero sustainable ba? Hindi. Di ba? After ilang months, ilang years, alis na. Di ba? Marami din tayo nasubukan na strategy. Lalo sa pag-witness. Pasok ng classroom, ganyan-ganyan. Yung iba naman, patamaan ng emotion, para maiyak, para masama sa Word of God. Mga ganun. Iba-ibang classic strategy. Pero, hindi pala yun, no? Kaya sabi ko, kahit simpleng testimony lang, pwede kang mag-share. No, kahit wala kang strategy. No? Pwede. Kasi, the heart of evangelism is not strategy, it's sympathy. Don't just invite people to church. Invite them into your life. Sa buhay mo. Dapat merong personal. Di ba? Nakilala ka. Nang dahil sa lakas ng testimony mo, nagbago siya. Di ba? Nadala mo sa church at sa buhay mo. Be generous with time, encouragement, and kindness. Di ba? Masama bang mang-encourage, maging kind? Di ba? Sa mundong grabe, di ba? Wala nang nakaka-inspire. Di ba? Pag nagbasa ka sa Facebook, puro galit, puro hateful comments, di ba? Puro panti-trigger. Di ba? So magbigay ka na, maging generous ka sa oras, sa encouragement at kindness. Sunod, your compassion makes the gospel tangible. Di ba? Alam nyo na. Di ba? So, hindi lang tayo basta nag-share, di ba? Dapat nag-share tayo with compassion. Hindi mo kailangan maging preacher para makapag-share ng gospel.
Minsan, ang simpleng pakikinig, pagtulong, pagyakap sa nangangailangan, yun na yung nagiging sermon mo. Ang tawag doon, living testimony. Ang lakas ng testimony mo. Di ba? Yung Word of God na ipapamuhay mo. Na para bang pag in-apply mo yung sinasabi sa Word of God, yung compassion ni Jesus Christ, yung pag-ibig ng Panginoon, yung comfort ng Holy Spirit, di ba? Dahil pinapamuhay mo, mas maingay na yung salita ng Diyos. Para kang Bible na naglalakad. Na nakikita ka nila ng mga tao, nako-convict na sila sa mga kasalanan nila, ito pala yung Kristiyano. Ito pala yung sumusunod sa Panginoon. Diba? Yung buhay mo na, yun nangangaral. Darating ka pa lang, nanginginig na sila. Darating ka pa lang, alam na nila dala-dala mo ay salita ng Diyos, pag-ibig ng Diyos. Diba? Titignan mo pa lang sila sa mata, ang nakikita nila sa mata mo ay yung pag-ibig ng Diyos, hindi yung kinokondem mo sila. Yung nagsasabing, gusto ko makasama kayo sa kalulatian ng Panginoon. Yung mata mo, pag tinignan, may compassion. Love is the loudest language. Kapag may compassion ka, kahit wala kang microphone, rinig si Jesus sa gawa mo, sa kilos mo. The world has enough critics, daming kritiko, di ba? Lalo sa Pilipinas. What it needs are Christian who genuinely care, di ba? May compassion, di ba? Compassion is what turns your witness from words into warmth. Sa tuwing nagsasalita ka, parang niyayakap sila ng salita ng Diyos. Nararamdaman nila yung pag-ibig ng Panginoon. Di ba? Share with compassion. Conclusion, the winning witness. We have the best programs, technology, yung tech natin, di ba? Nag-improve na nag-improve. Yung lights natin, di ba? May Christmas lights, may nakakasilaw na spotlight, di ba? The best lahat, no? But remember, may stage tayo, merong may kumpletong gamit. But remember, resources don't reach people. People reach people. Sabihin nyo nga, people reach people. Kahit anong ganda ng bahay-sambahan natin, hindi yan yung makakapag-share ng Word of God. Ang tanging makakapag-share ng Word of God, tayong gumagamit ng bahay-sambahang ito. Kaya kung gusto natin magparami, di ba? Sa susunod na Sunday, o bago pag-prayer meeting pa lang, bago Sunday, lahat ng upuan ilalatag at ipagpe-pray bawat upuan. At syempre, kung talagang pinag-pray mo na may uupo sa bawat upuan, each one bring one. Diba? So, mag-i-invite ka ng kakilala mo, ng mahal mo sa buhay. Diba? Kami na mag-share. Diba? Kami na mag-share. I-invite mo na lang sila. Kukulitin mo na lang sila. Masama mo sila dito sa bahay-sambahan ng Panginoon. Pagpe-pray lahat ng upuan and then i-assure natin sa Panginoon, Lord, merong uupo dito sa susunod na Sunday. Wala nang upuang naka-fold. Wala nang upuang nakapatong. Kundi lahat nakalatag. Di ba? Ipapagamit natin sa Panginoon yung buhay natin para sumunod sa pinag-uutos niya na tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. When you spend time with Christ, seek with conviction, speak with confidence, and share with compassion, you become God's living microphone to a world that needs His voice. Sabi sa Proverbs 11 verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins a soul is wise. Ang totoong karunungan ay hindi lang yung maraming alam, kundi yung marunong magmahal ng kaluluwa. Every soul is precious to God and every testimony has power. Hindi mo kailangan maging sikat, kailangan mo lang maging available. When your life echoes His love, ano nangyayari? The world will listen. Diba? If you've been silent too long, if fear, busyness, or shame kept you from sharing Jesus, today ask the Holy Spirit to rekindle your fire, raise your voice, raise your hand, and declare, Lord, make me your witness, bold, loving, and consistent. Fill me with your Spirit to
to speak your truth wherever I go. Sabay-sabay nga, 1, 2, 3. This is your moment to surrender your silence. Let go of excuses. God is not looking for perfect witnesses. He's looking for willing ones. Start one with conversation, one act of kindness, one testimony this week. You will be amazed how God uses your small obedience for eternal impact. Ang pangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangaral na to, dapat mo munang unang ialay ang iyong buhay sa Panginoong Hesukristo. Upang lubos na makinabang sa pangaral na to, dapat mong unang tanggapin si Hesukristo bilang sariling Panginoon at tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito. Lord Jesus, I come before you today with a broken heart. Please forgive me from all my sins. Today, I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul from eternal destruction. In Jesus' name, Amen. Tayo po magsitiyo at awitin po natin ang Holy Spirit.
Hallelujah. Praise the mighty name of Jesus. Holy Spirit, touch. Oh, precious God, Heavenly Father, we come to you in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Hallelujah, our baptizer of the Holy Spirit and fire. Maraming salamat, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Panginoong Diyos, na buhay na may lalang ng langit at lupa. Oh, maraming salamat sa banal na Espiritu. Nang sa gayong Panginoon, kami Panginoon ay nagkatipon Panginoon upang marinig Panginoon ang mensahe mo. Dalangin ko, O Diyos Panginoon, na ang mga mensaheng ito ay magrema Panginoon sa aming buhay. At magkaroon kami Panginoon ng pagbabago. I-anyo mo kami Panginoon ng naayon Panginoon sa iyong kagustuhan. Narinig namin Panginoon na ginawa mo Panginoon kami mga witnesses. Ginawa mo Panginoon kami Panginoon ng mga saksi Panginoon na mga ginawa mong kamangha-mangha at kahanga-hanga. Naririto, Panginoon, ang mga tao mo, Panginoon, na nagnanais, Panginoon, na sundin ang iyong kalooban, na nagnanais, Panginoon, na malaman, Panginoon, ang purpose, Panginoon, ng aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, na tinawag mo kami, hindi para manahimik, Panginoon, kundi, Panginoon, magbahagi, Panginoon, kami ng iyong salita, Panginoon, tinawag mo kami, Panginoon, para mag-shine, Panginoon, mag-speak ng katotohanan, mag-speak, Panginoon, ng patungkol sa ginawa mo, Panginoon, sa mga testimony namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, Panginoon, at alam namin patatawarin mo kami, Panginoon, sapagkat, Panginoon, nanahimik kami, Panginoon, sa mga mahabang panahon. Patawarin mo kami at natakot kami, Panginoon. Patawarin mo kami at na-distract kami, Panginoon. Ngayon, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, i-fill mo kami, Panginoon, ng boldness, kagaya ng dati. I-fill mo kami, Panginoon, ng compassion, ng conviction, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, kami makakilos ng malaya, Panginoon, upang makapagbahagi kami ng iyong mga salita. Hayaan mo buhay namin, Panginoon, na maging mas maingay, Panginoon, na preaching, Panginoon, sa mga tao, na makikita nila, Panginoon, ang buhay namin ay magandang patotoo. Ang buhay namin, Panginoon, ay living Bible. Maraming salamat, O Diyos, Panginoon, sa mga binibigay mo, Panginoon, sa aming kalakasan. At nais namin, Panginoon, gamitin ito, Panginoon, upang, Panginoon, marami kami, Panginoon, sa susunod na linggo. Gagawa kami ng effort this week, Panginoon, na lahat, Panginoon, ng upuan sa bahay-sambahang ito ay mapupunan. Alam namin, Panginoon, na hindi mo sasayangin ang mga oras, ang mga pagkakataon, Panginoon. Tutulungan mo kami, Panginoon, lahat ng opportunity na, Panginoon, makapagbahagi kami ng iyong salita. Gagawin namin, Panginoon, ito. Use us, Panginoon, na maging winning witness hanggang lahat ng tenga, Panginoon, ay makarinig. Hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, maabutan mo kaming gumagawa, tapat, gumagawa ng kalooban mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gagawin mong kamangha-mangha sa bawat buhay ng naririto, Panginoon. At alam ko, Panginoon, ipapaalala mo sa amin, Panginoon, yung sweet aroma na amoy namin, Panginoon, naranasan namin, Panginoon, nung kami nagkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Nararapat lamang, Panginoon, maging basihan namin ito, Panginoon, upang maging masigasig, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong salita. Maraming salamat, Panginoon. Ibinibigay namin, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa patamis pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Glory to Jesus.